dito kay Tatay Digong. Ayan ha, sige. Maglabasan kayo mga supporters ni Digong. Panelo, Harry Roque, o kung sino pa man yan. Ipagtanggol ninyo si Digong dahil meron pong mga bagong revelasyon itong si Juan Ponce Enrile. Kahapon kahapon ba to o kanina? Kagabi. Teka, wait lang. Para kasing late na tayo natutulog kung kailan niya ba to pinost. Si Juan Ponce Enrile, meron siyang pinost. Meron daw po siyang nabasang libro. Ka-coffee, bigay po sa kanya. At kinikwento dito yung mga pinagsasabi. Yan, 13 hours ago, ka-coffee. Ayan, punta kayo kay Juan Ponce Enrile. Andiyan pa rin po yung kanyang post. May binigyan daw siya ng libro. A Biography of Former President Rodrigo Roa Duterte. Uy, biography. Kwento po ng talambuhay ni Digong. At ito, sagutin ninyo ito ha, mga DDS ha, sagutin ninyo yan. Seryoso ba si Digong? Kasi may mga pag-amin doon si Digong na ipapatukhang niya itong mga kahit suspect pa lang ka-coffee na may kaugnayan sa ipinagbabawal na gamot. At tinanong doon, sino yung chuchugi doon? Sabi niya, mga pulis. Hoy, ano yan? Joke ba yan? O seryoso? Kasi dalawa yan. Kung seryoso siya, umaamin siya. And I think mukhang totoo yung sinasabi niya. Seryoso yan at hindi joke yan. Alam mo kung bakit? Kasi kung joke yan, walang 30,000 Pilipino na machuchugi kahit suspect pa lang, nachugi nila. Aba, dapat talagang managot si Digong yan. Itong statement ni Enrile, napapanahon dahil medyo lumuwag po ang Pilipinas pagdating sa pakikipagtulungan sa International Criminal Court. Mukhang tutulong na talaga itong gobyerno kasi sinabi nga ni Lucas Bersamin, once na itong ICC, idaan nila yung kanilang warrant of arrest sa Interpol, aba hindi pwedeng i-disregard yan ng gobyerno ng Pilipinas. Sige, labas kayo mga DDS Sagutin ninyo itong tanong ni Enrile. Si Enrile, nating tulus na ito kasi matanda na ito Wala nang political career na iniiwanan ito. Kumbaga, nang real talk na ito. No holds barred na kung magsalita itong si Enrile. Nasa headline po ng Politico.com. Ngayon, January 25 ka-coffee. 26 na pala ngayon, kahapon, no? Ang tanong niya, joking or dead serious? Ano ba? Seryoso ba talaga? O joke lang? Enrile questions Rodi Duterte's pagtsugi. Wag natin sabihin yung term na KILL. Pagtsugi sa 5,000 in drug war remark. Kasi sinabi ni Digong yan Actually, hindi lang naman dito sa biography sinabi ni Digong yan. Marami pa. Sa mga interviews niya sa media, very vocal itong si Digong na pagpapapatayin niya raw yan, pagchuchuchuguin niya raw yan. At totoo nga ang nangyari, 30,000 na Pilipino ang natsugi, kahit suspect pa lang dyan, hindi nabigyan ng proseso, ng process o due process. Sabihin na naman ng mga DDS, ikaw ka-coffee, gusto mo ba yung mga addict nandiyan sa kalsada pakalat-kalat? Definitely ayaw natin yan. Pero kailangan natin sumunod sa ating konstitusyon na hindi ka pwede basta-basta tsumugi ng gusto mo. Di ba? Kung yan ay nagtutulak, kung yan ay nagpo-produce ang ipinagbabawal na gamot, gawin ninyo yung nararapat na parusa. Buti sana kung sila lang yung naparusahan, ang problema ay marami pong nadamay. O sinong mananagot ngayon yan? Yung taho vendor. Yung tendera sa palengke, siya ang mananagot. Hindi. Kung sino yung mastermind ang dapat managot niyan? Kung sino yung ugat? Sino bang ugat niyan? Si Digong. Sila Bato de la Rosa. Sila ang ugat niyan. Sa dinami-dami ng nadamay at sasabihin nila collateral damage, dapat managot sila dyan. O, sagutin nyo to mga DDS. Was ex-President Rodrigo Duterte serious or jesting? Seryoso ba siya o nagjo-joke lang siya when he talked about pagtsugi sa 5,000 drug suspects in the first 6 months of his term in 2016? O sige, dalawa yan. Umamin kayo dyan. Kung joke lang yan, pwede siyang maabsuelto. Kung seryoso siya, edi umaamin siya na siya ang may kagagawan sa pagkamatay nitong 30,000 Filipinos. And ako naniniwala ako hindi ito joke. Dahil hindi joke yung buhay ng 30,000 Filipinos, not pesos sa Filipinos na chinugi. Hindi yan joke. Kailan pa naging joke yan? Kumitil ka ng buhay ng 30,000. Joke ba yan? Definitely hindi yan joke. So ito mga pag-amin ni Digong, ano ba yan? Yabang lang ba yan? Definitely hindi rin. Magkahalo yan. Totoo at may kasamang yabang at pananakot. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile on Saturday posed this question to Duterte in a Facebook post that quoted from pages 21 and 22 of
Beyond Will and Power, A Biography of President Rodrigo Roa Duterte. Yan po yung libro na isinulat ni Earl Pareño. Binigay yung kinikwento ni Enrile, binigay sa kanya yung libro na yan. Ang title ay Beyond Will and Power, A Biography of President Rodrigo Roa Duterte. Pages 21 and 22. Kung may copy kayo ng libro na yan, pwede nyo i-double check yan. And really focus on a meeting between Duterte, Pareño, ang abogadong si Levi Baligod, si Pat May Ruivivar, at si John G. Galinzoga at the Business Center of the Marco Polo Hotel dyan po sa Davao City on November 20, 2015. Yan, mga detalyado. Pwede ba magamit na ebidensya yan? Pwede siguro magamit as a reference ito. Bagamat nagsara na yung hotel na yung Marco Polo Hotel. Yan, November 20, 2015. Biography ito, ka-coffee ha. Pwede maging reference yan. Dito, inamin ni Digong. Siya mismo ang nagsasalita, kino-quote siya ng kanyang mga statement na pagchuchuchugiin niya yung mga tao na yan. Duterte talk about his plans to run for president as he expressed dismay over the Senatorial Electoral Tribunal's junking of the disqualification petition against Senator Grace Poe from the 2013 polls. Actually, para imura siya dyan. Alam naman natin si Digong na palamura yan, di ba? Wala namang ginagalang yan kahit nga ang Diyos minumura yan The then Davao City Mayor said he will prioritize the country's problem with illegal drugs and corruption as he expresses his view that all of the country's more than 42,000 barangays each had its own drug lord. Pero, di ba, nakapagtataka? 6 na taon nang ginawa yung tukhang na yan. O sige, naputol yan, midway. Ano nangyari? Hindi dapat sana malinis na yung Pilipinas ngayon. Di ba nagsibalik din? Kasi yung solusyon na tukhang, hindi effective. Tsumugi lang kayo ng tao, pero hindi effective yung tukhang na yan. Binibigay mo yung hustisya dun sa pulis. O kung sino man po na nag-implement itong tukhang, kila Bato de la Rosa, binibigay mo dun. Nang hindi mo binibigyan ng due process, hindi nililitis ang nagkasala. Ano yun? Asan pagrespeto sa buhay doon na nakasaad sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon? Enrile quoted Pareño as narrating the exchange between Duterte and his allies. Kadaghan diay, 5,000 lang ang patayin natin. First 6 months. Sabi ni Digong, biruin mo, 5,000 lang ha? Grabe ha. First 6 months, 5,000. Oh, that's a lot. Let's just chugi in 5,000 in the first 6 months. Again, we laughed. Tingnan mo, buhay ng tao, pinagtatawanan lang ng mga taong ito. Marami pa rin yan, Mayor. Sabi, sino ang chuchugi sa kanila? May nagtanong. Sabi ni Digong, ang mga pulis. Mabilis na sagot ni Digong. Base doon sa salaysay ka-coffee, ha? Mga pulis. Diba? Kino-confirm niya yung reward system sa mga pulis. Yung pag-amin ng mga opisyal ng PNP na meron talagang reward system, ayan na yun. Yung pag-amin ni Digong na ipatsuchugi niya 5,000 lang daw muna, first 6 months, at ang tsuchugi ay mga pulis, pag-amin niya yan. Tumutugma siya doon sa reward system na once na makatsugi ka, o may 20 mil ka, may 30 mil ka, umaabot nga raw ng milyon ang reward. Kung dili ang mga pulis ay press on, shifting to Cebuano. Ibig sabihin yan, sila atong patyon. Again, conveying with his eyes a childlike naughtiness. In English, well, let's tsugi the police. Kung hindi pumayag daw ang mga pulis, hindi kasi ginagamit yung term na KILL kasi baka ma-restrict tayo dito sa YouTube. Pag tsugi na lang gamitin natin. Kung ayaw daw ng mga pulis, hindi yung mga pulis yung tsuchugiin. And all the more, we laughed. Biruin mo ha? Buhay ng tao. Imaginin mo yung estudyanteng nadamay. Imaginin mo yung tricycle driver na sinakyan lang ng runner na chinugi. Yung buhay niyan, kung ikaw ay pamilya niyan, pinagtatawanan lang yung buhay ng mga chinugi nila. Tapos sasabihin ni Bato, yan ay collateral damage lang. Kung kamag-anak mo yan, hindi ka matutuwa. Enrile then recalled that during the first few months of President Marcos, he was one of the government officials who advised Marcos not to allow the International Criminal Court to interfere because our sovereignty in the enforcement of our domestic laws. So, I ask, sir, with due respect, whether the underlined words on pages 21 and 22
of Attorney Earl Pareño's book, Beyond Will and Power, are the basis, backdrop, and underpinnings of your presidential policy of war on drugs, or were they merely just jokes? Malamang hindi sasagot si Digong. Ang sasagot niya si Panelo o kaya si Harry Roque. Ano yan? Totoo ba yan? Seryoso ba yan? Yan talaga yung naging batayan ng tukhang ni Digong? Meeting pala niya na hindi pa siya presidente that time, ha? Yan na yung kanyang sinabi, yung pinagplanuhan nila.